Okay, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat mga kapatid at sa lahat ng ating mga kaibigan. Tayo po ngayon ay bumabati ng isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, sa ating pong mga manunood sa Facebook at sa lahat po ng ating mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo. Kayo po ay aming binabati ng maligayang umaga sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong ito na muli ay ating mapakinggan ang isang napakagandang conversion story ng ating kapatid na si Sister Christine Rosales Bellarmino. Siya po ay dating kabahagi ng pananampalataya ng Church of God World Society na naging Seventh-day Adventist sa pamamagitan po ng ating pangangaral ng Ang Tinig Media Ministry. No? Ito po ay ating mapapakinggan mamaya ang kaniyang testimony kung paano siya nakilala niya ang tunay na samahan na mula sa Diyos. At maya-maya ay ating mapapakinggan yung kaniyang napakagandang karanasan sa kanyang buhay at ang kanyang ministeryo sa mga huling panahon na ito. No? Kaya wag po kayong mabumitaw mga kapatid. Inyo po itong i-share sa inyong mga mahal sa buhay. At binabati po natin pala yung mga nakapanood na dyan. At sa muli po, ito pong inyong lingkod, Brother Jonald Arizobal, sa pamamagitan po ng programang ito. Okay, Ate Christine, bago tayo dumako at magpakilala ka sa kanila, kayo po muna ay aming inaanyayahan na tayo po muna ay mananalangin. Manalangin tayo mga kapatid. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito na kayo po Panginoon, ang Panginoon na patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa iyong bayan. Aming pong dalangin na nawa ang banal na Espiritu mo ang siyang manguna sa conversion story ng aming kapatid na si Sister Christine Rosales Bellarmino. Nawa Panginoon ang mga karanasan ng kanyang buhay at kung paano siya na-convert sa totoong pananampalataya ay magbigay sa mga kapatid namin at sa kanyang mga dating kasamahan sa Church of God na mamulat ang kanilang kaisipan at makilala nila ang tunay na pananampalataya sa inyo at ang tunay na aral na inyo pong iniwan sa iyong bayan sa huling panahon na ito. Kung kami man po ay nakitaan ng pagmamalabi sa aming sarili at hindi naaayon sa diwa ng Ebanghelyo, nawa Panginoon ay inyo po kaming mapatawad. Maraming salamat po sa pakikinig ng aming mga dalangin. Sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, mga kapatid, mga kaibigan, sa muli po ay binabati po namin kayo ng isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. No? At ulitin po natin ay kung ito po ay kapakinabang ay pwede po nyo itong i-share sa inyo pong mga kaibigan na nasa iba't ibang denominasyon. At baka mayroon po kayong kaibigan na katulad sa pananampalataya ng ating kapatid na si Sister Christine ay pwede nyo po itong i-share upang abutin ang mga tao sa kaligtasan. Ngayon mga kapatid, mga kaibigan, tunghayan po natin at bumati ka, pakilala ka muna, Ate Christine. Magandang umaga ho sa inyong lahat, especially po sa mga taong nanonood ng programang ito at patuloy po na sumusuporta sa Ang Tinig Media Ministry. Una po sa lahat, magpapakilala po muna ako. Ako nga po pala ang inyong kapatid kay Kristo, Sister Christine Rosales. Ako po ay 16 years old at ito po ang testimony ng aking buhay. Ganito po ako ng mga panahon na hindi ko pa po nakilala ang ating Panginoong Jesus. Isa din po ako dating Catholic na naging Church of God World Mission Society at naging Seventh-day Adventist. Ito po ako ng mga panahon na hindi ko pa po nakilala sa buhay ko si Kristo. Ako po ang tipo ng isang anak na pasaway, swel sa magulang, tamad, magagalitin, hindi masunurin, at parang halos po lahat ng katangian ng isang anak na may masamang pag-uugali ay parang nasa akin na lahat. Hanggang sa dumating po yung time na parang tinawag ako ng Diyos. Time na hindi ko po lubos maisip na everyday kapag wala pa akong ginagawa ay parang hinihila po ako papunta sa lalagyan ng Biblia at parang may ipinapahiwatig po na basahin ko ang laman nito at may mensahe na nakapaloob dito. At kahit po labag noon sa aking kalooban, ay tinulungan pa rin po ako ng Panginoon na mabasa ito at ang mga mensahe po na nakapaloob dito.
Hanggang sa dumating po yung time na parang nagka-interest na po ako na mag-serve sa Panginoon, na magsimba, at tinulungan niya po ako na mahanap ang tunay na iglesia ng Diyos. Napasukan ko pong relihiyon, ang Catholic, Baptist, Born Again, bagamat hindi po ako nag-decide na magpabautismo. Hanggang sa na-convert po ang mama ko into Church of God, World Mission Society, which is Sabbath Keeper din po iyan. At dito po ay nakatuon po kami ng iba't ibang leksyon patungkol po sa Biblia at marami naman po kami natutunan about dito. Amen. Hanggang sa dumating po yung time na hindi ko po lubos maintindihan mga kapatid kung bakit mayroong Diyos ina sa amin. Doon ay hindi po ako masyadong sigurado. Hanggang sa dumating na nga po kami dito sa masbate ng ate ko, bagamat patuloy pa din naman po ang aming pag-aaral about sa Biblia. Amen. At hanggang sa dumating po kami dito, honestly, nakasanayan na po namin ng ate ko na every Sabbath ay nagsisimba po kami doon. Hanggang sa napagpasyahan po namin na maghanap po ng church na Sabbath Keeper din po. At lagi po namin itong idinadalangin sa Panginoon na makahanap po kami o makatagpo ng church na Sabbath Keeper. Hanggang sa nagkaroon na nga po ng pasukan sa klase, doon po ay may nakilala po kami isang guard sa school namin na kung saan ay nangangaral din po siya ng salita ng Diyos sa mga taong interesadong makinig ng salita ng Panginoon. Amen. At ang taong iyon ay makikita mo po talaga sa kanya ang karakter ng ating Panginoong Hesus. Praise God. Siya po ang lingkod ng Panginoon na magpahanggang ngayon ay nangangaral pa din po ng salita ng Diyos sa lahat ng tao. Siya po ay walang iba kundi si Reginald Arizoban po na Praise ang God. instrumento po ng Panginoon para sa mga taong nawawala na muling makabalik sa paanan ng Diyos. At hanggang sa dumating po yung time na nag-decide po kami ng ate ko na magpabautismo. Bagamat noong una po ay wala po kaming balak magpabautismo. Yung aming plano lang po ay upang makakita po kami ng Sabat, pansamantala. Hanggang sa dumating po yung time na parang yung Holy Spirit po, siya po yung humingi po sa amin na kung saan ay hindi po na namalaya na kami ay nakapag-decide na magpabautismo. Amen. Hanggang sa dumating po yung time na nabautismuhan po kami at marami pong mga pagsubok ang dumating sa aming mga buhay. May mga tao pong nanlalait, nang-uusig, at kung ano-ano pong sinasabi na pawang kasinungalingan lahat. Bagamat, hindi po kami mga kapatid na wala ng pag-asa ng mga panahong iyon. Amen. Dahil sinasabi nga po ng Panginoong Diyos sa Matthew chapter 5 verse 11 na sinasabi, "Mapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin." Amen. At sa 12, "Maggalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit at sapagkat inusig din ang mga propeta na nauna sa inyo." Amen. Sa So, mga panahong ito, ngayon Ate Ten ay ating napakinggan na siya po ay dating Catholic ka pala noon at saka nagsimba ka ng Baptist at doon ka talaga na-convince sa pananampalataya ng Church of God. So, ano ba ang mga aral ng Church of God na parang nag-doubt ka? Yung sinabi mo kanina, yung Diyos Ina, may mga ganon. Yun ba ang isa sa mga aral na nag-doubt ka? So, ano ba ang mga, para bigyan natin ng background yung ating mga manunood ngayon sa oras na ito, ay hindi naman natin gusto nating saktan yung damdamin ng ating mga kaibigan na mga Church of God, yung makasama mo. Pwede ba kaming malaman kung ano ba yung mga aral na sa tingin mo ngayon ay hindi itinuturo ng Biblia? Katulad ng halimbawa. katulad po ng pagdating ng ating Panginoong Hesus na kung saan sa Church of God po kasi ay dumating na. Tapos dito naman po sa atin ay darating pa lamang. Amen. Pingunit po sa mga panahong iyon ay nagkaroon po ako ng doubt sa aking isip at puso na dumating na kaya ang Panginoon, bakit hindi ko nakita? Yun po yung pumasok sa aking isipan. Bagamat ng aking pong nabasa sa Biblia na sinasabi, ang pagdating ng ating Panginoong Hesus ang makikita ng lahat, masasaksihan, Amen. maging Tama. mga namayapa na kay Kristo na muling bubuhayin. Amen. Ibig sabihin, yung mga aral na isa sa inyong pinagdudahan sa pananampalataya na iyon ay walang iba kundi yung pagpaparito ng Panginoon, no? Sapagkat sinasabi nga naman ng Biblia na ang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo ay makikita ng mga mata, no? According sa aklat ng
Revelation or Pahayag, Kapitulo 1, ang talata ay 7. So bukod doon ay mayroong pang Diyos Ina. Ano bang Diyos Ina para sa inyo noon? Ano ba ito? Ang Diyos Ina po para sa amin noon, ito po ay Diyos din po na kung saan ay literal po siya na babae. Ngunit po nung ipiniliwanag ito sa amin, ito po pala ay ang New Jerusalem na tinutukoy sa Biblia na siyang ina natin, na siya nabababa at para po siyang ina na literal. Yan. So para sa inyo noon, ang pagkaunawa ng inyong mga ngaral, ng inyong pastor, yung ina na sa itaas na ina natin, ay para sa inyo, yun ang ina ng Diyos, no? Parang niliteral, may asawa. Kumbaga, yung Diyos ay may asawa. At yung Diyos nanganganak. At ang walang iba kung anak, kundi si Kristo. So, at isa sa mga kadahilanan kung bakit kayo napadpad naman dito sa lugar ng Masbate. Bagamat doon kayo sa Maynila, ano? Doon kayo nag-church. Ano nga yung pangalan ng, yung pinaka-leader nyo? Hindi mo na nakalimutan mo na. Pero hindi siya Pilipino. Hindi po siya Pilipino, kundi Koreano. Koreano. Okay, ngayon, ano ba ang dahilan sa mga inyong pamilya kung bakit kayo ay napadpad dito sa lugar ng Masbate? No? Ano bang dahilan kung bakit pumunta kayo? Mag-aral ba kayo? Ano ba? Opo. Ang dahilan po namin ng ate ko kung bakit po napadpad kami dito sa Masbate ay noong una nagbakasyon na po kami doon sa Maynila at hanggang sa nakauwi na nga po kami dito, bagamat patuloy pa rin naman po ang aming pag-aaral sa Biblia at ang aming pag-aaral po sa school namin. Yun ang panahon na kung saan ang iyong kapatid, yung kuya mo na nandun sa pinagtatrabahoan, actually hindi naman talaga ang si Brother Jonald ang nag-convert, kundi ang nag-convert po talaga at ang gumawa ng pamamaraan kung bakit naitama ang iyong pananampalataya kundi ang Diyos, no? Sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. At kung inyo pong iisipin mga kapatid, habang noon sa aking pinagtatrabahoan, hindi ko nga rin po alam kung bakit, sapagkat ako'y janitor, tagalinis, at naging security po ako ng school namin. At isa po ito sa mga kabataan na mahilig lumabas. At ang ginagawa po naman natin doon ay tuwing sila ay bumibili ng snacks, sapagkat nandun sa labas yung snackan dito, di ba? Binibigyan ko sila ng tinatawag na memory verse, no? Hanggang sa doon siguro nagbigay ng pansin sa'yo na itong gwardyang ito, may alam siguro ito sa Biblia. Hanggang sila po ay dumating sa panay tanong na, at nalaman ko mga kapatid na siya pala ay isang Church of God. Kaya tinanong ko, mayroon bang Church of God na may Diyos Ina? Kasi first time ko narinig yun eh, may Diyos Ina. At yun para ay Sabbath keeper. At hindi ako nagkakamali, yun ay na-invite ka namin dito, mag-church. Oo. Hanggang sa naggumawa tayo ng crusade or health and life seminar doon sa Balokawi. At isa po siya sa 8 na bautismuhan, isa po siya doon kasama yung ate niya. Kaso ngayon, hindi namin nakasama yung ate niya sapagkat mayroong kapakiramdam, masamang kapakiramdam. Nasa Balokawi. Nasa bahay nila doon sa lola niya, medyo malayong tahanan, kaya hindi po namin nakasama. At ngayon mga kapatid, mga kaibigan, dating Catholic, naging sumasamba sa Baptist, at doon talaga sila na bautismuhan sa pananampalataya ng Church of God. Hanggang ngayon, ang yung kanyang family ay nandun pa rin. So ngayon, kasi may narinig ako isang beses na nung ikaw daw ay na-convert ng pananampalataya ng Seventh-day Adventist, ay maraming mga pag-uusig na dumating sa buhay mo, no? At narinig ko nga po na yung stepfather mo ba yun? Step-grandfather na dahil sa ikay ay na-convert sa Adventist, balita ko, totoo ba yun? O, sabihin na lang natin. Ay, wag lang. Kasi nagalit sa akin mga kapatid. Pero ngayon isa po ito sa naging pagpapala ng kanilang pamilya. No? Dati, grabe yung pinagdaanan mo. Pwede ba namin malaman kung ano ba isa sa mga pinagdaanan mo noon nang ikaw ay naging Seventh-day Adventist? Bale, yung isa po sa pinagdaanan namin ng ate ko ay inusit po kami ng mga tao sa paligid namin. Yung mga tao po na ginagamit ni Satan upang mahinto po kami sa paglilingkod sa Panginoon at upang hindi po namin makita ang liwanag. Isa po ito sa naging hadlang din po yung time na nabautismuhan po kami ng ate ko. Tapos pag uwi po namin sa bahay namin, nandoon po yung... Banggitin mo lang, di ba niya mapapanood dito? Nandoon po yung step-grandfather po namin na kung saan ay galit na galit po siya.
Tapos pagtingin po namin sa bahay, parang may dala po siyang itak. Tapos nung time po na iyon ay natakot po kami ng ate ko, bagamat dinalangin na lang po namin yun sa Panginoon na tulungan niya kami na malampasan po ang mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Amen. So, ang Panginoon talaga ang gumagawa sa atin, no? Kaya naman sa mga bagong kapatid natin, sapagkat meron po tayo. Isa po ito sa mga kasama natin ngayon sa ating pangangaral sa ang Tinig Media Ministry ay ginagamit po ng Panginoon, no? Upang abutin din ang mga kaluluwa na nawaglit. At meron tayo sa biyaya ng Panginoon ay 14, ano? At meron pa tayong mga upcoming Bible study na magpapawiling din, magpapabautismo. Sapagkat marami tayong napapakinggan ng mga critics sa ibang mga relihiyon na sabi nila, ang mga bata pa daw, tapos aalis lang naman yan, wala, mahina yan. Pero mga kapatid, mga kaibigan, ilang taon ka na, sister? 16. Siya po ay 16 years old. Yung mga nabautismuhan nasa 17. Mayroon din isa tayong 40 years old, no? Yung isang born again. Bukas mapapakinggan natin yung testimony. Pero mga kapatid, mga kaibigan, hindi po basihan sa edad kung paano ka maglingkod sa Panginoon. Sapagkat isa po sa mga halimbawa, hindi ko po pinagmapatas ang tao, kundi yung Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu ay ito po, si Christine. Kung inyo pong napapanood yung sa YouTube, yung maraming viewers, yung kanyang pangangaral, i-search nyo lang po yung ang Tinig Media Ministry by Christine Rosales Villarmino. Siya po ay nangaral sa public. At sa ngayon mga kapatid, mga kaibigan, dahil po sa biyaya ng Panginoon, ay hindi po ito basihanan kung ano ang edad mo. Di ba? Hindi po dahil sa edad, ikaw ay matatag sa pananampalatay. Hindi kung paano ka nag-surrender sa Panginoon, no? Sapagkat marami po tayong napakinggan ng mga testimony. Kahit na po si Sister Ellen White, no? Si Sister Ellen White po ay nagpagamit sa Panginoon, kung hindi ako nagkakamali, sa edad na 15 or 16 years old, no? Siya po ay talagang sigasig sa gawain ng Diyos at ginagamit ng Panginoon sa kanyang pamaraanan. Kaya yung mga tao na nagsasabi na ang bata daw, hindi po ako naniniwala at hindi po tayo naniniwala doon na sa edad po yung basihan. Bakit? Marami po ngayong mga kabataan na ginagamit ng Panginoon. At maya-maya mapapakinggan po natin ang kanyang napakagandang testimony sapagkat hindi lang po ito sumasama sa ating mga gawain. Siya po ngayon ay voluntary missionary, ano? Dati pasaway sa kanyang magulang kahit na Church of Christ. Tapos pinapagalitan ng kanyang step grandfather. Kahit na ako nga, sa babanggitin ko lang, hindi naman ito mapapanood ng grandfather mo. Yung ganyang grandfather ay nagbanta na ako rin papatayin. Yo? Pero sa biyaya ng Panginoon, dahil nakita po nila ang pagbabago or talagang completely na pagbabago dahil sa gawain ng Panginoon sa buhay ng ating kapatid, ngayon yung stepmother mo at saka stepfather mo, parang magpapa-Adventist na yata, no? Puhon. Oo, parang yung kanyang lola ay parang gusto na mag-Adventist. Bakit? Nakikitaan po sila ng karakter ng Diyos, no? Kaya ngayon mga kapatid, sa yung pag-Adventist ngayon, ano ba ang mga alaalamin natin ngayon para bigyan natin ng background yung ating mga manunood? Ano ba sa mga dahilan na nagbigay sa iyo ng pansin upang tumanggap ka sa tamang pananampalataya? Di ba? Sapagkat tayo naniniwala na ang Seventh-day Adventist is true church. Ano ba sa mga aral ng Seventh-day Adventist ang nagbigay sa iyo ng pansin upang tanggapin at magpabautismo ng Seventh-day Adventist? Ang isa po sa naging napulot ko pong aral o nakita ko po na totoo yung pagkain po, yung mga bawal kainin at yung pwedeng kainin. Dahil sa amin po kasi dati, pwede pong kumain ng baboy kapag hindi mo po nakita kung paano pinatay yung isang hayop. Dito naman po sa Adventist ay bawal po talaga at based po talaga sa Biblia na hindi po talaga siya pagkain. So ito din po ay naging isa din po itong panasin sa akin na ang isang hayop na karumaduman ay pinagbawal ng Panginoon ay hindi po talaga siya pagkain. Amen. Tama. At ngayon, ano mang masasabi mo ngayon, no? Sa ating mga bagong bautismo, kaya mapapanood ito nila, no? Yung mga bagong bautismo natin na maraming tao, yung kanyang pamilya, hinahadlangan. Ano ba at sa mga tao na nag-aakala na dahil sa edad, sinasabi ng karamihan, ay wala yan, mawawala din yan. Ano ba yung mga message mo sa kanila? Para sa mga mga kabataan at sa mga tao na nagkikritik na
mga bata yan, aalis na naman yan. Unahin muna natin doon sa mga bago nating mga kapananampalataya na nabautismuhan. Ano bang message mo sa kanila? Ang akin pong magiging payo po para sa mga bagong bautismo po natin dito po sa Dimasalang ay lakasan lang po natin ang ating pananampalataya sa Amen. Panginoong Diyos at huwag po tayong padala sa mga pakana ng kaaway, lalo na po kapag tayo po ay pinarsecute ng ating mismong pamilya, dahil iyan din po mga kapatid ay nakasaad po sa Biblia na mangyayari po talaga iyan. Amen. Sapagkat ang kaaway po mga kapatid, kaibigan, ay hindi po siya natutulog. Bagkus ay lagi po siyang gumagawa ng mga bagay na upang mahadlangan ang paglilingkod natin sa Panginoong Diyos. Kung dumating man po sa inyong mga buhay na kayo po ay usikin ng mga tao, ay idalangin na lang po natin iyan sa Panginoon. Baka po dumating yung panahon na isa rin po sila na makasama natin sa paglilingkod sa Diyos. Amen. So, napakaganda mga kapatid, nating napakinggan na mga encouragement sa mga bagong nabautismuhan. Ano man ang edad mo, sa buhay mo, ay hindi po yan basihan na tayo po ay lumago sa Diyos. Ngayon mga kapatid, mga kaibigan, ano naman ang masasabi mo, kapatid na Christine, sa mga tao na nagsasalita ng mga negatibo para sa inyong mga kabataan? Sapagkat marami akong nabasa na mga comment na sa iba't ibang mga reliyon na wala yan, mga bata pa yan, parang hindi walang presyos. Pero sa mata ng Diyos, sabi nga ng Biblia, isa man na tumalikod sa kasamaan at manumbalik sa Diyos. Sabi ng aklat ng Biblia, sa aklat ng Lucas Kapitulo 15, ang talata 7, na mahigit na magkakaroon ng kagalakan sa langit dahil sa isang taong makasalanan na tumalikod sa kasalanan. So, kaya mali yung kanilang pananaw, no? Mananaw na dahil sa edad, kaya mawawala sa pananampalataya. Hindi naman, wala namang biblical na mga sinasabi ng Bible. At ngayon, ating pakinggan naman kung ano ang masasabi mo doon sa mga ganong mga pag-iisip. Yung aking po masasabi sa mga taong nagsasabi po ng mga negatibo about po sa paglilingkod sa Panginoon, lagi po nating tatandaan na hindi naman po inbasihan yung estado mo sa buhay, yung edad mo, o kung sino ka man. Sapagkat ang Panginoong Diyos po mga kapatid ay wala po siyang tinatangi at wala po siyang pinipili. Amen. Bagkus, ang gusto niya nga po ay lahat po ng mga tao sa buong sanlibutan ay maglingkod sa Kanya at manumbalik. Amen. Kaya po, ang payo ko po para sa mga tao magsasabi po ng mga negatibo, ay alamin po muna natin ang katotohanan at basahin po natin ito sa Biblia sapagkat bagamat ang Biblia po ay nagtuturo din po sa atin about po sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat mga kapatid, kung tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, ay hindi po tayo darating sa punto na tayo po ay magsasawa. Amen. Because yung ating puso po ay parang masaya po maglilingkod sa Panginoon. Amen. Masaya na naglilingkod sa Panginoon. Ngayon, ano naman ang ginagawa mo ngayon sa bilang isang voluntary na missionary? Ano ba yung mga experiences mo sa mga churches na yung napupuntahan at nagtuturo ka doon para palakasin ang ating mga kapatid? Ano ba yung mga experience mo? Para malaman din namin ang ating mga kapatid, no? Yung akong pong experience bilang isang missionary worker ay nagpapatuloy po kami sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos sa mga tao po dito po sa lugar na aming napupuntahan at sa mga churches. Kasama po ang ating ibang kapatiran ng mga Seventh-day Adventist na kung saan po ay tinutulungan po tayo ng Panginoong Diyos na maiparating sa lahat ng tao dito sa balat ng lupa ang salita ng Panginoon. Amen. Sapagkat sinasabi nga po mga kapatid sa Matthew chapter 4 verse 4 na sinasabi, ngunit sinasabi ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi maging sa mga pananalita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Kung tayo po ay nakakaalam ng katotohanan, ay ahayag po natin ito mga kapatid sa mga tao, lalo na po sa ating mga pamilya, at baka isa rin po tayo sa pinili ng Diyos na kanyang mag-instrumento para sa ibang mga tao. Acts chapter 9 verse 15. Amen. Talagang kahit na batang-bata pa ay marami ng mga talatang alam sa Biblia, ano? At ako po'y naniniwala na kahit po sa bata, anumang ang edad mo, basta ang isang manggagawa ay pagbutihin lang ang kaniyang pagpagamit sa Panginoon. Pero yung point natin dito mga kapatid, ay hindi po mahalaga kung sino ang nagtanim, hindi po mahalaga kung sino yung nagdilig,
Ang pinakamahalaga po mga kapatid, walang iba kundi yung Diyos na sa atin ay nagbibigay ng kalakasan at nagpapatubo ng salita ng Diyos na itinanim ng manggagawa, no? So ito po yung pinakamahalaga mga kapatid. Pero ako'y naniniwala kapatid na Christine, na pag ang isang taong kamanggagawa ng Diyos ay mabuting manggagawa, tiyak na lalago ang isang tao, no? Hindi niya papabayaan. Kaya isa mga kapatid, mga kaibigan, na siya rin po ay kasama natin ngayon sa pagba-Bible study. Ito po yung partner ko. At tayo po naniniwala, Ate Christine, na kung dumating man ang panahon na tayo po ay siyempre, ang mga panahon ay darating tayo na siyempre magkakaasawa ka rin. Kami rin na aming pamilya, hindi natin alam na kung saan kami ipapadpad ng Diyos, ay alam na natin yung mga gawain ng Panginoon, di ba? Siyempre, nakikita po natin sa mga ganong mga bagay. Ngayon, para naman sa mama mo, ano bang masasabi mo kung mapapanood niya ito? Natatakot ka ba? Oo. Ang akin pong masasabi para po sa mama ko, kung nanonood ka man po ngayon, may chance pa po na manubalik po tayo sa Panginoon at susyunta po yung katotohanan na nasa Biblia. Huwag po tayong magbase sa mga sinasabi lamang po ng tao. Bagamat tayo po mismo, meron po tayong choice or pagpipili na basahin po natin ang salita ng Panginoong Diyos, sapagkat ang Biblia po ay nagtuturo sa atin tungo sa Iglesia ng Diyos sa mga huling araw. Amen. Praise God. Okay. So, mga kapatid, uulitin po natin ay siya po ay dating Catholic. Siyempre, lahat naman tayo Universal Catholic. At nagsisimba po siya ng mga born again, sa mga Baptist. Pero doon po siya nagbigay ng kaukulang pansin sa pananampalataya ng Church of God World Society. At dahil po sa ang Diyos ay napakabuti at ang mga tao na tapat sa Kanya, na hindi nais niya na mapahamak, ay gumagawa ang Diyos ng paraan. At dahil nga po mga kapatid, ating napakinggan, dahil po sa isang kapatiran natin at sa ministeryo na ginagamit ng Panginoon, ay na-convert or na-convince siya sa tamang pananampalataya. At isa po ngayon siya sa masigasig sa kamanggagawa natin dito sa iglesia, at pinadalan din po siya ng ating pastor na si Pastor Anil Mahinay sa iba't ibang mga simbahan upang magbigay ng kalakasan. Mga kapatid, mga kaibigan, kung kayo po ay anumang ang iyong relihiyon, ang aking pong payo sa inyo na atin pong saliksikin na maigi ang mga banal na kasulatan kung ano po ang sinasabi, sapagkat tayo po ngayon ay nasa huling panahon na, at nalalaman po namin na marami pong tao na nasa iba't ibang pananampalataya ang may tunay na relasyon sa Panginoon. At isa na po dito si Ate Christine, at ito po yung lingkod ninyo, si Brother Jonald. Isa rin po akong Bible Baptist sa mahabang panahon at kinaawaan ng Panginoon. Kayo kapatid, mga kaibigan, kung kayo nanonood, anumang ang inyong relihiyon, ang aming pong payo sa inyo na kayo'y mahal ng Diyos at saliksikin po ninyo ang katotohanan ng Panginoon. At hindi lang mga kapatid, ito pong ating kapatid ngayon ay nakadala rin na rin ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Ano bang pangalan ate? Okay. Yung nadala po namin sa paanan po ng Diyos ay isa po ditong aming pamilya na yung pinsan ko po, kung kilala niyo po, Raquel Belarmino, at yung tita ko po na si Richie Belarmino, at yung kaibigan po ng pinsan ko na si Randy Ras. Ayan. So, sila po ay ginamit na din ng Panginoon upang hanapin ang mga tao na nasa kadiliman. At dahil po sa pamamagitan niya ay na itama ang pananampalataya ng kaniyang pinsan, at yung kaniyang tita, at saka yung kaibigan niyang isa, at kasama namin sa pagsamba tuwing araw ng Sabat, Mga kapatid, mga kaibigan, so sa lahat ng mga kabataan, ang the best at ang pinaka maganda nating gawin ay walang iba kundi yung ating mga puso ay ibigay natin sa Diyos, Magpagamit po tayo ngayon sa Panginoon. Kaya nga, nasa huling panahon na tayo ngayon, ang pinakamahalaga mga kapatid na tayo po ay maratnan nawa ng Diyos na gumaganap ng kanyang tungkulin. So, bago ka magpaalam sa ating mga kapatid, pwede ka bang? Pwede ba mag-advise sa mga kabataan? Oo, pwede pa ka mag-advise sa atin. Sige po.
Yung aking pupayo para po sa mga kabataan din po na katulad ko, ay nabasa ko po ito sa Biblia, mga ngaral chapter 12. Ito po ay hindi lang po para sa mga kabataan, Amen. kundi para po ito sa lahat ng tao dito sa balat ng lupa. Nabasa ko po dito sa mga ngaral chapter 12 na sinasabi, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay, sapagkat darating po ito mga kapatid sa ating mga buhay. Alalahanin mo ang Diyos bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabong ang iyong mga mata. Na sinasabi doon, alalahanin mo ang iyong Panginoong Diyos bago manumbalik sa alabok ang iyong katawang lupa at ang iyong hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Sapagkat darating po mga kapatid ang araw na tayo pupunta sa huli nating hantungan. At marami mo sa atin ang tatangi sa lansangan. Kung kaya ay alalahanin po natin siya bago manghina ang ating mga katawan, bago manghina ang ating mga bisig, at bago mawala ng lakas ang ating mga tuhod. Mga kapatid, sapagkat tayo ho ang lahat ng mga tao dito sa balat ng lupa, ay darating po ang araw na tayo ay tatanda at tayo po ay manghihina. Ito po ang magiging payo ko para sa mga kabataan na sinasabi po doon sa mga ngaral chapter 12 na ang ating pong purpose kung bakit po tayo narito sa mundo ay upang maglingkod sa Panginoong Diyos. Amen. At Praise hindi God. po para gumawa ng mga bagay na hindi maganda. Huwag po natin laging pagbigyan yung ating mga pagnanasa ng laman. Amen. Mga kapatid, minsan po ay bigyan din po natin ang Panginoon sapagkat sa buong araw po natin, sa buong buhay natin, ay lagi po tayong pinagbibigyan ng Diyos. Ngayon po mga kapatid, ngayong araw, ang Diyos naman pong ating pagbibigyan. Sapagkat lahat po ng gawin natin, hayag man ulihim, mabuti man o masama, ang lahat po ay pagsusulit natin sa Panginoong Diyos. Amen. So, alam nyo ba mga kapatid? Ano po yun? Napakahabang memory verse po yun, no? Mga ngaral chapter 12, verses 1 to 13. At parang may pinagmanahan ka yata. Hindi na nagbabasa ng Biblia, alam na yung laman ng Biblia. So, kung ano yung mentor mo, ay ganun din yung mga pinagtuturoan na sasanay. Pero bagamat yan po ay gift of the Holy Spirit, no? Marami pong mga tao na madaling makaunawa. Ha? At isa na po dyan yung inyong kapatid, no? Parang may napagmanahan. Ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, sa lalo-lalo na po sa ating mga manunood, napakinggan po ninyo ang kaniyang napakagandang testimony. At abagan nyo po sa araw ng bukas, kung ipapahintulot ng Diyos, ay meron po tayong mapapakinggan na mga bagong conversion story ng ating mga bagong bautismo, no? Bagong binyagan ng mga dating Baptist, mga dating born again, na sila po ay na-convince sapagkat mayroon po akong napakinggan na napakagandang testimony sa isa nating kapatid na siya po ay nagsisimba sa born again, tapos mayroon siyang napanaginipan yung kanyang pamangkin. Dahil siya mga kapatid ay ayaw niyang pabautismo. Subalit dahil po sa, bibigyan natin ng kaunting background para pananabikan ng ating mga tagapakinig. Siya po ay na-convince dahil po sa prophecy ng ating pangangaral yung mga nakarang araw patungkol sa little horn. Pero sa kanya, wala siya kanyang kaisipan na magpabautismo. Subalit, nanaginip. Abangan niyo mga kapatid sapagkat napakagandang testimony ang ating mapapakinggan mga kapatid kung paano ang Diyos ay kumilos sa kanila. Ngayon ay para naman po sa ating mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo, ay wala po tayong dalang cellphone. Kapagkat yung cellphone po namin na isa lang po ito, ginagamit namin. Kaya pagpaumanhin nyo na po sapagkat minsan wala po kaming katulad ng ibang mga ngaral na sila po ay nagbabati dito sa kanilang isang cellphone. Kami po yung aming ginagamit, ito po yung isa lang cellphone na aming pangangaral. Kaya kami po yung humihingi ng paumanhin sapagkat hindi po namin makita yung mga comment at hindi po namin mabasa yung mga pangalan dyan kung sino po ang nanonood sa atin. No? Pero ako naman po ibabati sa ating mga kapatid. No? Ikaw muna magbati, sister, bago ka magtapos. Nahiya siya. Siyempre, una po, pinapasalamatan ko po yung aking magandang may bahay, yung aking asawa na bagamat siya nagkasakit at gumaling na, asawa ng Panginoon. Si Sister Annabel, yung aking magandang asawa. Siya po yung aming nag-ayos sa amin, naglagay ng pulbo at saka lipstick. Ganun din sa kanya. At salamat sa Panginoon sa napaka-supportive kong asawa. No? At kasama ko yung aking mga anak. At siyempre po yung aking mga kapatid sa pananampalataya, babati po ako. At maganda sana mama, assistant ka dyan, sulat mo sa bullpen para mabasa natin yung ating mga viewers. No? Unas po sa aking babatiin ay walang iba kundi si Tita Rebecca Cosi,
At binabati ko rin pala yung ating mga kapatid dito, sila Brother Romnick, Sister Elisa, si Sister Maririna. Siya na lang yung ako. Tingnan mo na mama para mabati ko. Basahin mo na lang. Si Benro Manalo. At siyempre po, binabati ko rin po si Sister Mela Luz Bartolome, si Sister Agnes, si Sister Nueme, at ganun din si Sister Florence Bautista. At ano pa, mama? At ganun din si Sister Iris Enriquez. So, pagpasensyahan nyo na mga kapatid sapagkat wala po tayong tinitingnan. Si Roel Labajo. Magandang umaga sa iyo kapatid. Maraming salamat sa panunood. At ganun din kay Sister Cortez Florami. At ganun din kay brother kapatid na Walter Berdina. Ganon din kay kapatid na Bonjour Arnaiz Disia. Magandang umaga sa iyo kapatid. At happy preparation din po pala for Sabbath evening sa inyong lahat, no? At ganon din kay kapatid na Jimwell De Leon. Binabati po natin kayo. Ganon din kay kapatid na Herwell. At ganon din kay Sister Elena Cruz. At ganon din kay Sister Florence Bautista. Aileen? Ana Maris Estrada. Siya na lang yung asawa ko na lang yung translator dyan. At ganun din kay Sister Mercy Bacolod Canlas. Magandang umaga sa iyo, Sister Mercy. Estrera Diniega. Ana Arman Barcenas Estrera. Magandang umaga sa iyo, kapatid. Heniega. At ganoon din kay Rodelyn Temonera, no? Ang aming pong pagbabati, ang asawa ko po yung tagabasa dyan at nire-review lang namin. At sino pa mama ating babatayin? Ganoon din kay kapatid na Bolski Ikban. At siyempre po mama, bago natin batiin, binabati ko pala Sister Christine, si Kuya Jerry Sevilla, no? Sa pamamagitan po ng kapitulo bersikulo kung bakit yung ating ministry ay mayroon tayong mga bago na nakilala sa mga viewers din ng kapitulo bersikulo. Ito po dahil sa pamamagitan po ng kapitulo bersikulo. At ay na lang, okay na ito. At siyempre po yung pamilya po dyan ni Kuya Jerry. At sino pa mama ating babatiin? Judy Pahora. At ganun din kay Sister Judy Pahora. At ganoon din kay Sister Lucy Dongo Di Guzman. At ganoon din kay Sister Mela Los Bartolome, kay Tita Mela. Kay Sister Lenny Mangubat. Ayan, Sister Lenny na yan, yung LG Mangubat. Ay ganoon din kay Sister Meng Gomez Antonio, binabati po namin kayo. At ganoon din kay Janet Yu. At ganoon din kay Sister Nueme Lumboy Sinita, no? At ganoon din kay Rose Runel, no? Magandang sa iyo, sister. Umaga. Arnold Aletre. At siyempre po si kapatid na Arnold Aletre, siya po yung nagsishare ng ating mga videos, ano? George Jojo Rosales. At ganoon din kay George Jojo Rosales, magkatunog kayo, magkapelido kayo. At tapos na Sister Nueme. At siyempre po, binabati rin natin si kay Sister kapatid na Labiaga. At ganoon din kay babatiin natin si Brother Leo Lagrosa. At ganoon din kay Brother Felix Gahaman, Kamahalan. At ganoon din kay Brother Orbit Okdemaya, no? At siyempre po sa lahat ng ating mga kapatid na nanonood dyan, ganoon din kay Sister Elsie Balura, no? Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ipag-pray po natin na madagdagan yung ating mga equipments para meron na po tayo susunod pag magbati po tayo, meron po tayong makakita, no? Kaya panalangin natin sa Diyos na madagdagan po yung ating mga equipments, mga kapatid, mga kaibigan. At ganoon din kay kapatid na NG Perez. At ganoon din kay Jenny Baladjay. At ganoon din kay Ricky Costello. Ganoon din kay Marilesa Hilario. Sino pa ba dyan? Ayan, Ate Christine, ikaw naman magbati dyan.
Pinabati ko po mga kapatid ang lahat po ng nanonood ng programang ito at patuloy po na sumusuporta sa Tinig Media Ministry. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at yung mga sumusuporta po sa ministry ng ating Panginoong Diyos. Binabati ko po kayong lahat kahit hindi ko po makita yung mga pangalan nyo. At binabati ko din po yung mama ko, yung mga kapatid ko at lahat po ng kapatiran natin. At last verse na lang po to. Amen, amen. Sige. Sige po. Sige ate. Isa din po ito sa nagbigay po sa akin ng Katatagan. katatagan, yung Matthew chapter 6 verse 33. Ito po ay payo po ito para sa lahat ng mga tao na sinasabi, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kaya unahin po natin mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon at ang paghahanap sa kaharian ng langit o sa kaharian ng Diyos, sapagkat ang Panginoon na po ang magbibigay sa atin ng ating pangangailangan sa araw-araw. Amen. Okay, so bago tayo magtapos ay tayo po muna ay manalangin.